Tayo po ay dadako sa ating gawain para sa umagang ito. May kinalaman sa pagkabalisa. No? Karaniwang nagiging suliranin ng tao dito sa sanlibutan, yung mga bagay na yan, mga material na bagay. Kung ano raw ba'y kakainin, iinumin, at daramtin. Akin natatandaan nung kami yung mga bata, no? Panahon na kami ang mga estudyante. Doon sa Bakuran, sa amin doon, hindi naman kami nagpepere. Bihirang-bihira yung, lalo na kung bakasyon, na hingi ka ng pera, hindi eh. Ang lagi naming merienda noon, akit ka lang sa puno. Kasi sa Bakuran, maraming punong kahoy. May chiko, may bayabas, may kaimito, no? May mangga, panapanahon. Hindi na kami humihingi ng pambili ng pangmerienda. Kasi yun ang mga prutas na yun, ang siyang nagiging merienda namin, nagiging pagkain namin. Pero ngayon, kung ating titingnan ngayon, ano na ang kalimitang nagiging merienda ngayon ng mga bata? Fast food. Diba? Hindi na kilala kahit yung mga prutas, hindi na kilala eh. Hindi na nila kilala yung chiko. Tanong may mga anak namin, yung mga bata ngayon dyan. Hindi nila kilala yung mga anak. Kay Mito, ano ba yan? No? Hindi nila kilala. Meron pang mga halamang gubat, yung mga kulay puti, tawag doon. Para siyang ano yung kulay puting ano? Yung prutas na kinakain? Singkamas. Meron pa doon, parang hindi siya singkamas, pero parang gano'n, kulay puti din. Sabihin, talagang noon, talagang andun yung kakontentuhan. Ngayon, pagka wala kang pera, ang bata, parang kulang. Pag di nakakain ng mga fast food, di nakapagpa-deliver kasi madali ngayon eh. Order ka lang, Food Panda. May cellphone ka lang, pa-deliver ka. McDo, Jollibee, diba? Ganon ang nangyayari. Pero noon, panahon namin, talagang nandun yung kakontentuhan. Payapa ka, namumuhay. Kahit sa paglalaro, wala kang problema. Doon, pagdating yun, doon sa mga kakainin. Sa iinumin. Nung pa rin panahon namin, ganun. Ang inumin noon sa poso. Pero hindi naman yung posong yung kay poso ni Magsaysay, isa Pambuan noon. Ilan dyan? San Lorenzo, Pambuan, sa Gawing Hulo doon. Meron doon mga posong iniigiban, yung malalaking poso na pinatayo na panahon ni Magsaysay. Matamis ang tubig noon. No? Meron ka lang, iigib ka lang. 2 timba, meron kaming pingga, iigiban namin yon. Araw-araw yon, iigib kami ng inumin. Hindi na rin kailangan ng yelo kasi doon sa tapayan, doon sa may banga. No? Malamig na yung tubig. Hindi mo na kailangan ng yelo. Dalagay namin doon yung inumin, sapat na. Pagka hindi ka nakaigib, kahit doon sa posong, sa amin kasi doon, may poso kami, medyo mapakla lang ng konti. Pero nandoon yung kasapatan. Kontento ka sa buhay. Ngayon, kailangan mo magpa-deliver pa. Diba? Igib ka ngayon. Bibili ka pa ngayon ng purified o mineral. Diba? Gagastos ka talaga. Pero noon, talagang kontento na ang buhay. Pagdating din sa daramtin, naalala ko rin nung kami ang nag-aaral estudyante, tuwing pasukan, hindi naman laging bago eh. No? Yung uniform mo ngayon, gagamitin mo pa susunod. Kuminsan yung mga uniform ng mga kapatid mo na una sa iyo, yun ang gagamitin mo pa sa susunod. Diba? Yung mga pinagliitan nila, ikaw ang mas bata, susunod, yun din ang gagamitin mo. Tinatahi lang, susulsihan. Yung pantalon, ginodyobosan. Pag nadyobosan na, parang bago na.
Ganyan ang buhay noon. Nung kami mga kabataan noon. Nandoon yung kakontentuhan sa inumin, sa daramtin, sa kakainin. Nandiyan na kasi lahat. Pero kung ating yang ina-apply ngayon, nawawala na yun. No? Ang bata ngayon talagang kumisan, hindi na kontento. No? No, kami pagkakain, yung tuyo, kalakalahati pa, putol-putol pa kami. Pero dahil sa hirap ng buhay noon, pero walang angal. Kasi nandun yung kontento ka. Nakasanayan mo na yun, yung ganun ang buhay mo. No? Ganun ang nangyayari. So, ito ngayon, yung ating tatalakayin na nagiging kabalisahan ng tao. Na sinabi nga ng ating Panginoong Kristo na huwag mga balisa. Bakit? Kasi nakita niya, ang tao balisa doon sa mga bagay na material. Ano ba ibig sabihin? Nung ibang meaning ng kabalisahan, di ba yung ano ibang meaning, mababaw na meaning ng kabalisahan? Ha? Bigay nga kayo. Balisa ka. Parang wala sa bagabag, mas malalim pa yung bagabag no? Balisa. Ha? Nag-aalala. Yan. Nag-iintindi. Doon sa mga bagay na pangmaterial. Pero yan, normal lang. Normal lang sa tao na mabalisa, matakot, mag-isip, mag-alala, dahil meron tayong damdamin. Diba? Normal lang yan. Pero may tinuturo ang Biblia kapag dumarating yung ganitong mga sitwasyon, ano nga ba yung dapat nating gawin kapag dumarating sa atin ang mga kabalisahan? Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yan. So ilagak daw natin sa Diyos. Ilagak natin sa Kanya lahat ng ating kabalisahan. All your worries. Diba? At ipagmamalasakit tayo ng Panginoon. Ano ba yung karaniwang iniisip ng tao na nagiging dahilan ng pagkabalisa? Ayon doon sa ating paksa sa 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. So inihalin tulad niya, no? Doon lagi nag-aalala ang tao Pero mas mahalaga yung buhay. Diba? Sapat na yung laking biyaya, napakagandang biyaya na ng Diyos na hindi ka nagkakasakit. No? May maganda ang iyong pangangatawan. Buhay ka. No? Kung bakit kailan ba nagkakaroon ng kabalisahan kapag doon sa mga material na bagay ang tao? Sa may kakanin, inumin, daramtin. Pagka walang kakontentuhan. Di ba? Minsan kasi ang tao, meron na, hindi pa siya kontento. Gusto pa dagdagan ng dagdagan yung mga bagay na mayroon siya. Di ba ganun yung nasa isip nung mayamang hangal doon sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo? No? Pero nakikita natin, doon sa mga bagay na iniisip ng tao, alin yung kanya namang nakakalimutan? Ang Diyos. Maraming tao ngayon balisa sa mga material na bagay, ang nakakalimutan yung para sa Diyos. Ang nailaan nila yung kanilang buhay, kung papaano silang lalo pang uunlad, kung papaano pang madadagdagan yung mga bagay na material na mayroon siya, pero ang nakalimutan ng Diyos. Di ba sabi sa talinghaga ng Panginoong Kristo, merong mayamang hangal, haling, no, na masagana ang kanyang buhay. Mas umunlad yung kanyang buhay.
Malilit yung kanyang bangan. Ano ang sabi niya sa kanyang sarili? Pagigiba niya yung kanyang mga bangan. No? Yung warehouse, bodega, para paglagyan ng kanilang mga ani. Nagpagawa ng mas malalaki. Kaya ano sabi niya sa kanyang sarili? Wala na siyang gutom. Kaya sabi niya, magpahinga ka na. No? Wala ka ng gutom. Kahit ano dumating na mga kahirapan dito sa sanlibutan, buhay siya sapagkat marami siyang nakaimbak na pagkain. Pero ano sabi ng Panginoon? Hangal ka. Paano? Kung sa gabing ito, kunin ang iyong kaluluwa. Napapasa kanino kaya yung mga bagay na yan? Diba? Kumisan dyan, nawawala ang pag-iisip ng tao doon sa mga bagay na paglilingkod sa Panginoon. Nakatuon yung kanilang sarili, yung kanilang pag-iisip sa mga material na bagay pang sanlibutan. Pero ang naipagpalit nila yung paglilingkod sa Panginoon. Diba? Tulad ng hangal na yon. Di niya naalala na parangalan ng Panginoon. Diba sabi sa binasa kanina, parangalan mo ang Panginoon ng mga bagay na yun tinatangkilik. Pero doon sa talinghaga na yon, sinarili niya yung mga bagay na material. So, doon tayo pinaiiwas na sabi nga sa banal na kasulatan, makamit mo man yung buong sanlibutan kung mapapahamak ka naman. Diba? Wala din. Kasi alam natin, panandalian lang tayo dito sa sanlibutan. Kaya mas higit na dapat nating pag-ukulan ng pansin yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Yan. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Kristo na di ba mahigit ang buhay kaysa pagkain? No? Dahil nga, sa sobrang kabalisahan, naapektuhan yung kalusugan. Kapag sabi ng Panginoong Kristo, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain. Kapag ang tao ay nabalisa, ano ang nangyayari? May epekto sa kalusugan. Sobrang balisa. Naapektuhan ang kalusugan ng tao. Andiyan din darating yung depression, anxiety, iba't ibang mga sa pag-iisip, nakaka-apekto. Kaya, hindi dapat talaga na umiral sa isang lingkod ng Diyos yung kabalisahan. Kung dumarating yung kabalisahan, normal yan, pero ipagtagubilin natin sa Diyos at tayo'y tutulungan. Ano pa rin yung maaaring gawin ng tao sa sobrang kabalisahan sa pamumuhay? Kung ano ang kakainin, iinumin at daramtin. Ang sabi sa awit, 37:8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Di ba? Pag ang tao naging balisa, ano ba kakanin ko? Paano yung pamilya ko? Ano ipakakain ko sa aking mga anak? Ano bibili ko bagong damit sa mga anak ko? Ano ang nangyayari? Ang sabi, maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Kaya kuminsan, kahit masama, gagawa ng paraan ng tao, makamit lang yung mga bagay na material, may pagkaloob sa kanilang mga anak. Kaya ang bilin, maglikat. No? Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot, huwag kang mabalisa. Kasi mayroong masamang epekto. Maaring maakay ka na gumawa ng masama. Anong karaniwang pagka may nahuhuling mga nagnakaw, ng hold up, ng snatch, pagka nahuli, anong sasabihin? Yung mga anak ko walang pagkain. Ala ko may uwing pagkain. Diba? Yun yung epekto ng kabalisahan na umaabot dun sa paggawa ng kasamaan. Gumagawa ng masama. So, yun ang dapat na hindi mangyari sa isang lingkod ng Panginoon. Tingnan natin yung pagkukumpara ng Panginoong Kristo sa ating mga nilikha ng Diyos.
sa kanilang larawan at wangis. Gaano nga ba tayo kahalaga sa Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos eh. Ano, saan tayo ikinumpara? Unang Timoteo 6:8. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. So ito naman yung contentment. Ano? Meron ka, para hindi ka makaiwas ka sa paggawa ng kasamaan, masiyahan ka na doon sa mga bagay na mayroon ka. Next. Awit 37:25. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. So, sa lingkod ng Panginoon, kahit nung panahon ng matandang tipan, no? Walang pinabayaan ng Diyos. Hindi niya pinabayaan. Sino raw hindi pinabayaan? Yung matuwid. Walang nakita sa panahon ng matandang tipan, no, ng mga propeta, ni Haring Solomon, ni Haring David, wala silang nakita na yung matuwid na lingkod ng Panginoon ay pinabayaan ng Diyos. Walang namalimos ng tinapay. Kasi nandoon yung patnubay ng Panginoon. Diba? Walang namalimos. Tapat ang Diyos na tayo tutulungan. Ang sabi, hindi tayo pababayaan, hindi tayo papagkukulangin. Yun ay isang pangako ng Panginoon. Tingnan natin din. Punta na tayo doon sa pagkukumpara na ibinigay ng ating Panginoong Kristo. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Diba? Inalintulad tayo doon sa mga ibon. May nakita pa tayong ibon nagtrabaho? Nagsigapas? Naghasik? Wala. Pero, nabubuhay sila. Kumakain sila. Wala silang problema. Gaano pa raw tayo na higit na lalong mahalaga sa Diyos? Bakit? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanilang larawan at wangis. Di ba? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga hayop. Mga hayop, kumakain, walang problema, nabubuhay. Tayo pa kaya na nilalang ng Diyos sa kanilang larawan at wangis? Kaya, andoon yung patnubay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng kanyang mga lingkod, tayo tutulungan ng Panginoon. Bago pa man tayo magsalita, bago pa man tayo manalangin, kasi yan ang laging laman ng panalangin ng tao, di ba? Mananalangin sa Diyos, hihingin yung mga bagay na pangmaterial. Yan ang laging hinihingi ng tao. Laging hingi sa Diyos. Pero yun nga lang kuminsan ng masakit, may hinihingi din kasi yung Diyos sa atin. Ngayon, para bigay sa atin yung bagay na hinihingi natin, gawin din muna natin yung mga bagay na hinihingi niya sa atin. Di ba? Hinihingi niya na lumakad ka Eka ng may kapakumbabaan, lumakad kang may takot sa Diyos, sundin mo yung kanya mga utos, yun ang hinihingi sa atin eh. Di ba? So tayo, gampanan muna natin yung ating mga tungkulin sa Diyos, yung mga hinihingi ng Diyos na dapat nating gawin at yung mga bagay na ating hihingin, ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya, bago pa man tayo magsalita, bago pa tayo manalangin, alam na ba ng Diyos yung ating mga kinakailangan? Ano ang sabi? Mateo 6:8, sabi, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Alam na ng Diyos eh. Hindi ka pa nagbubuka ng bibig. Nasa isip mo pa lang. Alam na ng Diyos kung ano yung iyong mga kailangan.
Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo na kailangan manalangin. Kasi alam na pala ng Diyos yung nasa isip mo eh. Hindi eh. Kailangan mo pa rin manalangin. No? Ano sabi? Next. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pakilala natin sa Diyos. Sabihin, talagang mananalangin tayo, bagamat alam ng Diyos kung ano yung mga nasa isip natin, idaing natin sa Diyos, ano-ano yung ating mga kahilingan. Diba? At gaya na nabasa natin kanina, ipagkakaloob yun dun sa mga matuwid na lingkod na Panginoon, anuman ang ating mga kahilingan. Ano lang yung dapat nating sampalatayanan pagkatapos na tayo manalangin at humingi sa Diyos? Naidaing natin, naipakilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, ano ang dapat na matanim sa ating puso't isipan dun sa ating mga panalangin na yon. Next. Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Diba? Nalangin ka, manampalataya kang tinanggap mo na at makakamit mo yung mga bagay na yon. Dahil sa iyong panalangin, sa matibay na pananampalataya sa Panginoon. Diba? Yun ang mabisa para ipagkaloob ng Panginoon. Yung ating pananampalataya. Malakas, matibay na pananampalataya. At yung maningas na panalangin sa Diyos. At manampalataya tayong tinanggap na natin kung ano yung mga bagay na ating hinihiling. Ano yung katunayan? Na ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ang ating hinihingi ay ipagkakaloob niya. Roma 8:32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kita natin, sabi ni Apostol Pablo, mismo yung Diyos, hindi niya ipinagkait yung kanyang anak eh. Buktong na anak na, ipinagkaloob sa sanlibutan para ang tayo maligtas. Ibinigay niya. Eh yung pakayang bagay, mga bagay lang dito sa sanlibutan, mga material na bagay na pangangailangan natin, ang hindi ibigay ng Panginoon. Sarili niyang anak ay ipinagkaloob sa atin, tapos yung mga material na bagay, mas ipagkakaloob niya sa atin kung tayo kanyang tunay na lingkod, matuwid na lingkod na sumusunod sa Panginoon. Pero bakit kaya may mga pagkakataon na yung ating hinihingi ay di ibinibigay? Ano kaya ang dahilan? Di ba? Gaya ng sabi ko ngayon, ang tao mahilig ganon. Pag nanalangin, hingi ng hingi, hingi ng hingi. Puro yung para sa mabuting kabuhayan dito sa sanlibutan. Pero may mga pagkakataon na hindi pinagkakaloob. Ano kaya ang dahilan? Ano ang sabi? Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ay, ata nyo doon, denied. Nanalangin ka, denied. Hindi pinagkaloob. Bakit? Gugugulin mo raw sa iyong mga kalayawan. Diba? Baka kaya pa, yung mga hinihing mo, kaya hindi ipinagkaloob ng Diyos, dahil alam ng Diyos na pag pinagkaloob sa iyo yun, mawawalay ka. Maliligo ka ng landas. Mawawala ka sa landas. Diba? Makakalimutan mo siya. Diba? Maraming ganyan na panahon
ng nasa average lang ang buhay, kumakain ng sapat, 3 beses kumakain isang araw. Pero nung pagkalooban, ano nangyari? Nalimutan na ang Panginoon. Nung ipagkaloob yung mga bagay na material na kanyang hinihingi, nagbago ang kanyang puso't kalooban. Nagbago ang kanyang pananampalataya. Diba? Naligaw ng landas. Yung mga bagay na material, ginamit na lang pansariling kapakanan. Diba? Yun na ang naging Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, hindi pwedeng mabuhay ang tao dun sa dalawang Panginoon. No? Sa kayamanan at sa Diyos. Sapagkat yung isa ay iiwan at yung isa yung kanyang tatanggapin. Yun ang kanyang susundin. Kaya, may mga ganyang mga pagkakataon na kaya hindi ibinibigay dahil hindi mo magagamit sa mabuting paraan. Alam ng Diyos yung laman ng puso't isipan ng tao. Ngayon, kung paanong ang mga magulang ay naawa sa kanyang mga anak at ibinibigay ang mga pangangailangan nito, sino naman ang kinaawaan ng Diyos na kanyang bibigyan? Awit 103:13, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. No? Naaawa ang magulang, tao sa tao. Naawa ang magulang sa kanyang mga anak. Lahat gusto niya maibigay sa kanyang mga anak. Yung lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, gustong ipagkaloob ng mga magulang. Kahit anong sakripisyo, hirap, no, andanasin ng magulang, ipagkakaloob niya. Maibigay lang niya doon sa kanyang anak, yung mga pangangailangan nito. E di lalo na ang Panginoon. Pero laging may subali kung sino yung pagkakalooban ng Diyos ano? Gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sa mga nangatatakot. Sino yung mga natatakot? Yung sumusunod. No? Yung takot na sumusunod sa Diyos, hindi lumalayo. Yun ang tutulungan ng ating Panginoon. Anong ibibigay ng Diyos sa mga nagsisihingi sa Kanya? Next. Mateo 7:11, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Inahintulad pa ng Panginoong Kristo. Kahit ang tao masasama, kahit ang mga magulang masasama, anumang gaano mang kasama ang magulang, pero laging yung mabuting kapakanan ng kanyang mga anak ang iniisip. Kahit na siya'y mapahamak. Kaya nga maraming mga magulang gumagawa ng masama, may bigay lang, may pagkaloob lang sa kanilang mga anak yung lahat ng mga pangangailangan nito. Gaano pa kaya yung masasama kayo, marunong kayo magbigay ng mabuting kaloob doon sa inyong mga anak. Kahit yung galing sa masama. Para sa anak, gagawin mo ang lahat. May pagkaloob lang. Magandang buhay. No? Gaano pa kaya yung Ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay doon sa ating mga hinihingi? Kung yung masasama, kaya magbigay doon sa kanyang mga anak. Di lalo na ang Diyos na mabuti. Di ba? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagpahinuhod. Gaano pa kaya siya na may kakayahang magbigay ng lahat ng mga bagay na pangangailangan ng tao. So, kailangan lang talaga lagi nandoon kung sino yung kanyang tutulungan, bibigyan, yung may takot sa Diyos, yung sumusunod sa Kanya. Yun ang kanyang tutulungan. Ngayon, maging sa panahon ni Apostol Pablo, may mga kabalisahan din siya. No? Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman masamang mabalisa.
Kaya lang, ipagtagubilin mo sa Diyos. Pero itong si Apostol Pablo, hindi siya nabalisa sa pamumuhay. Hindi siya nabalisa doon sa kanyang kakainin, iinumin, daramtin. Hindi siya doon nabalisa. Saan siya nabalisa? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? 2 Korinto 11:28, bukod sa mga bagay na iyon ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Tinuka lang natin yung word na yun na kabalisahan. Hindi lang pala pang material. Si Apostol Pablo hindi ikinabalisa kung ano yung kanyang kakainin sa araw-araw. Sapagkat gumagawa siya sa gabit araw. Sapagkat naghahanap buhay din siya kahit na siya nasa gawain sa paglilingkod sa Panginoon dahil ayaw niyang maging pasan ng iglesia. Ano ang nagiging kabalisahan niya? Yung lahat ng mga bagay sa iglesia, lahat ng mga suliranin pumapasok sa loob ng iglesia. No? Tulad ngayon, sa panahon natin, ganyan din ang mga manggagawa. Anong iniisip? Yung kapakanan ng iglesia, yung kapakanan ng kapatiran. Kaya nga sabi niya, may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Meron kasing mga pasaway. Di ba? Kung minsan ganon. Kaya si Apostol Pablo, nakikita rin yan. Siya ang taga-ayos sa lahat ng mga suliranin sa loob ng iglesia na kanyang inaralan. Kung meron dapat na sawatahin, meron dapat na kausapin, andun yung kanyang pagtuturo. Balisa siya, nag-aalala siya dahil sa kapakanan ng iglesia. Sapagkat ayaw niya yung mga kapatid magkaroon ng pagkakawatak-watak. Kaya inaayos niya. Yun ang mga kabalisahan sa kanya sa loob ng iglesia. Para sa kapakanan ng kapatiran, hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Ganun ang iniisip lagi ni Apostol Pablo para sa kapakanan ng iglesia. Yun. Kung nabalisa siya, nandun man yung kabalisahan, pag-aalala niya para sa kapakanan ng iglesia, pero hindi siya nabalisa pagdating sa mga material na bagay, lalo na sa pagkain. Ano ang sabi niya? Sa 2 Tesalonica 3:7-8, sapagkat kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo, ni nagsikain man kami na walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. No? Bagamat nandun yung kabalisahan niya sa iglesia, pero pagdating sa mga material na bagay, hindi. Hindi rin siya naging pabigat sa iglesia. Gumagawa, wika kami gabit araw. No? Kaya nga, sabi rin ni Apostol Pablo, kung sinieka ang ayaw kumain, ayaw kumilos, ayaw gumawa, huwag ekang kumain. No? Kasi siya, kahit na sa kabila ng kanyang mga sakripisyo sa loob ng iglesia, mga gawain sa loob ng iglesia, pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga dako, pero nandun pa rin na hindi siya naging pabigat sa kapatiran sapagkat naghahanap buhay pa rin siya. Bagamat ang sabi niya, yun ay karapatan nila, ng mga unang mga apostol, karapatan nilang tumanggap sa kapatiran, pero hindi nila inaring ganun. Kundi sila'y naghahanap buhay pa rin upang hindi maging pabigat. No? Magawa si Pablo ng tent. Yun ang kanyang hanap buhay. So, ang sabi nga sa banal na kasulatan, kung gusto mong tumulong, no? At nagiging kasabihan din na, di ba, yung mga nagpapalimos, kaysa ikaw magbigay ka, turuan mo kung magbibigay ka ng isda, huwag yung isda ibigay mo. Bigyan mo ng pamingwit. Diba? Para matuto siya. Hindi yung puro hingi. Hindi ganun eh. Turuan mo kung paano siya magkakaroon ng mga bagay na gusto niya. Sabihin, gumawa ka. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung ayaw gumawa, huwag kumain. Diba?
So, yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ngayon, kung tayo'y humihingi sa Diyos ng mga material na bagay, at pinapakinabangan din natin ito, pero sa lupa lang. No? Pero ano yung higit na ating pakikinabangan? Dobleng pakinabang. No, ang dapat nating gawin. Sa unang Timoteo, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay nito at sa darating. So, itong ating ginagawa, konti lang pakinabang yan. Maghanap buhay ka man, 24 oras. No? Sandali lang yan. Pandito lang yan eh. Kahit mag-overtime ka, ganun pa rin. Sandali lang yung pakinabang dito sa sanlibutan. Pero, yung kabanalan daw, pag yun ang ating ginawa, kabanalan, yung paglilingkod sa Panginoon, dobleng pakinabang eh. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So, ibig sabihin, kung ginagawa mo ang tungkulin mo sa iglesia, nagbabanal ka, inuuna mo ang Diyos, gaya ng sabi sa banal na kasulatan, Diyos muna, bago ang lahat ng bagay, bago ang tao, unahin mo muna ang Panginoon. At yung lahat ng bagay, ipagkakaloob niya. So, merong pangako sa buhay na ito. Di ba? Mihingi ka, pagkakalooban ka. May pangako yun sa buhay na ito. At higit sa lahat, yung sa darating. Alin yung darating? Yung pangako doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang dobleng pakinabang pagka tayo'y nabuhay sa kabanalan na sumusunod sa Panginoon. Na hindi pinababayaan yung ating tungkulin sa Panginoon. Diba? Sa maliwanag naman yung sabi, doon sa mga matuwid na lingkod, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Doon sa mga matuwid na lingkod ng Panginoon. Kaya sa mga material na bagay, hindi tayo pababayaan. Gaya na nabasa natin kanina sa Matandang Tipan, wala pang nakita na matuwid na namalimos ng tinapay. Bakit lang nagiging, nandun niya, umiiral yung kabalisahan? Dahil walang kakontentuhan ang tao. Meron na gusto pang mas higit pa ron, kaya hindi nagiging kontento. Kaya nagiging balisa. Gusto pa, dagdagan pa, dagdagan pa. So yung contentment, doon kung minsan, kaya nagkakaroon ng kabalisahan. Ngayon, hindi niya tayo pababayaan kung tayo'y matuwid. Kung hindi rin naman natin pinabayaan ang ating tungkulin sa Diyos. Pero sa sandaling pabayaan natin ng Diyos, ano ang sabi sa banal na kasulatan? 2 Kronika 15:2, ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit, kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Diba? Ganyan ang mangyayari. Sumasa atin ng Panginoon, masusumpungan natin siya. Kung hindi rin naman tayo nagpapabaya sa ating tungkulin sa Panginoon. Pero sa sandaling, yung kanyang lingkod na matuwid, nagpabaya sa kanyang tungkulin. Gaya ng sabi sa banal na kasulatan. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Di ba? Di ba sa Kawikaan, sa 1:22, patuloy lang, ako kayo tumawag, hindi kayo sumagot, no? Ayaw ninyo na ang aking payo, binaliwala yung payo ng Diyos. Kaya sa oras at araw na kayo tatawag, hindi ako sasagot. Ganyan yung mangyayari. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Doon sa mga nagpabaya,
hindi nakinig ng payo ng Panginoon. Pag dumating ang pangangailangan ng kanyang lingkod na dating matuwid, pero nagpabaya, bahala kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Pababayaan kayo ng Panginoon. Kaya, para hindi umabot doon, huwag nating pabayaan ang ating tungkulin sa Diyos, yung ating tungkulin sa Panginoon, para anuman ang ating hingin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ipagkaloob ng Panginoon. Pero bago tayo humingi, gawin muna natin kung ano yung hinihingi niya sa atin. Tayo maglingkod, tayo pasako, tayo gumawa para sa kapakanan ng iglesia, para yung lahat ng mga bagay din naman na ating hinihingi ay ipagkaloob niya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang biyaya at kapayapaan po mula sa ating Panginoon ang sumating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Ilorido, para sa mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po aawit ng awit panalangin, number 89. At pangungunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Sister Lisa Garcia.